Hello, good afternoon. Ang tagal kong nawala, no? 2 araw. Paano kasi nasira yung computer ko? Tapos ngayon kanina ko palang pinaayos. Kaya eto. Now, habang sira kasi yung computer ko, nag-ayos ako. Inaayos ko tong lungga ko eh. Nilipat ko yung computer. Dito na ako ngayon sa parang kuweba. Oo. Actually, kahapon may trangkaso ako. Kaya hindi rin ako nakapag... Hanggang ngayon, masama pa pakiramdam ko eh. Kaya lang, nangihinayang ako kay... Ang dami pong mga mabibigat na mga issue sa ngayon, di ba? Yung tungkol dyan sa kudita-kudita na yan. Di ba, mga kababayan, noong about a few months ago, nag-vlog na po ako tungkol sa ugong-ugong ng kudita. Tapos sabi nga nung isang viewer ko, ano raw ako, chismosa. Chismis daw, wala naman daw akong pruweba. Naririnig ko na nga kasi yun eh. Ngayon, 'di ba, ang lakas ng ugong. Alam nyo itong ring light, ayoko sana itong paandaryan kaso kulang ng ilaw. Kasi nagre-reflect sa salamin ko eh. Hindi naman ako pwedeng walang salamin. Di ba, Len? Kung ganito lang ako nakayuko, hindi siya magre-reflect. Pag yun na to. Kaya. Ay, ewan. Hindi pa po ako tapos mag-ayos ng aking lungga. Now, sige, pag-usapan natin itong tungkol sa kudeta. Siguro ko naman mga kababayan, alam na ninyo kung sino ang may pakana nito. Di ba? Alam natin kung sino ang may pakana. Sino ba ang nananawagan ng destabilisasyon? Sino ba ang galit na galit? Hindi lang mabanggit, kay Romualdez lang galit, pero actually sa Marcos din diretso yun galit. Galit na galit dahil sa hindi napagbigyan yung anak doon sa minimithi na napakalaking confidential fund. Galit na galit. Tapos nananawagan ng civil disobedience. Huwag daw magbayad ng buwis. Alam niyo mga kababayan, saan ka makakita ng isang Pilipino, hindi lang basta Pilipino ha, kundi former president, dito kaya ako, former president at that, mananawagan na wag magbayad ng buwis. Tindi niya na. Tapos ngayon, ang mga nag-uusap-usap tungkol sa destabilization ay mga retired general at nangre-recruit pa ng mga sundalo na inactive service. Ano po kayo po, anong tingin ninyo sa mga taong ito, sa mga Pilipinong ganito? Pilipino ba to? Ang mga yan? Naturingang mga galing militar. Ngayon, gustong-gusto nilang patalsikin si BBM. Bakit? Bakit po gusto nilang patalsikin? 'Di ba? Pag natalsik si BBM, sino ba ang magkikinabang? 'Di ba si Sara? Entonces, sino ang may gusto na patalsikin si Bongbong Marcos para maiupo si Sara? Sila, grupo ni Sara. Matagal na yan yung mga let Sara lead. Alam niyo mga kababayan, ako ayaw na ayaw ko talagang maging makaupo ng Malacanang itong si Sara. Alam niyo kung bakit? Dahil Duterte ito. Mababalik na naman tayo doon sa panahon ng Digong Duterte na yung mga Chinese ay namamayagpag dyan sa West Philippine Sea.
Aba, hindi lang sa West Philippines si mga kababayan, kundi pati dito sa mainland Philippines. O ay yung mga pogo. Ang daming pinapasok ng mga negosyo, legal at illegal, nito ni Digong Duterte. Manegosyo ng mga Chinese na magpapahamak po sa atin. Halimbawa, alin? O, yung NGCP, yung National Grid Corporation. China, komunistang Chinese government, ang may-ari, ang nagpapatakbo ng ating power supply. Dito lang sa amin araw-araw nagba-brown out hindi ko maintindihan kung bakit. Kaya minsan hindi ako makapag-vlog dahil walang kuryente. Bigla na lang mawawala. O tapos, bakit pa itong mga general, mga retired general na ito, gusto nila na maupo si Sara? Ay di siyempre para tuloy ang ligaya nila nung panahon nung tatay ni Sara. Siguro wala na silang kinikita ngayon nung sa panahon ni Duterte, tiba-tiba sila. Yun lang na pogo na yan. At kung hindi ba naman estupido itong Duterte na ito, yung mga pogo na ngayon nga pinaghihinalaan ng mga spy, ay nakalagay dyan malapit sa mga kampo ng militar. Ano yun? Anong klase yun? Anong klaseng butak? Hindi mo naman po masasabi na kabubuhan ito. Dahil natural hindi siya bobo. Abogado Hindi bobo si Duterte. Pero bakit niya to ginawa? Ibig lang po sabihin, ipinagkakanulo niya ang ating bansa sa China. Ipinamimigay niya ang bansa natin sa China. Dahil lang sa galit siya sa Amerika, dahil ayaw niyang makaporma ang Amerika dito sa bansa natin, ito at ang pinapaporma niya dito ay mga inchik. Kayo mga kababayan, alin ang mas gugustuhin ninyo? At least ang Amerika, hindi naman sila nang aagaw ng teritoryo. Tinutulungan nga tayo na ano talaga ako dito sa ring light Tinutulungan tayo ng Amerika na mapangalagaan ang teritoryo natin. Pero itong China, inaagaw ang teritoryo natin. Tapos bakit itong mga Duterte at ang mga kaibigan nitong Duterte na ito, gustong-gusto nila na mawala si Marcos para para makabuelo yung China? Hindi ko talaga maintindihan kung ano ang mga naglalaro sa utak ng mga ito. Alam naman nila kung ano ang mangyayari sa atin kung tayo ay kung mawawala si Marcos at si Sara ang maupo. Tapos, ano ang foreign policy? Yung pulisiya ni Duterte noon, na halos pinamimigay na yung teritoryo natin. Mga kababayan, gusto nyo ba nung ganun? Kaya ako po, ang hindi ko naman po maintindihan kung bakit itong si General Browner kinausap na pala siya nitong mga retired general na gustong magkudeta. Pwede ba? Yung mga ibang may mga ibang vloggers na sanitize pa nila yung sinasabi na mga bulong-bulungan na destabilization. Hindi naman daw kudeta. Wala naman daw kudetang binabanggit. Destabilization. Ano yun? Parehas lang yun. Kapag militar ang nagplano ng destabilization, natural may kasamang armas yun. Di ba nagkaroon na ng dati noon ng panahon ni Cory?
yung kudita. Kapag militar ang kasali, may armas yan. Ano ba naman yun? Wala daw sinasabing kudita. At ito naman, di ko maintindihan kay General Browner, kinausap na pala kayo. Lumapit sa inyo, nakipag-usap sa inyo, bakit hindi nyo sabihin ang pangalan? Well, natural, hindi naman ipapublicize, ano. But, we would expect na sinabi na niya yon kay Commander-in-Chief, kay Bongbong Marcos, na ito ang mga kumausap sa akin, mga nagpaplano. Ngayon, ano ang gagawin natin? Ano ang dapat gawin doon sa mga retired general na yan na nagre-recruit ng mga men in active service para mag-alsa, para pabagsakin ang gobyerno? Kung panahon ni Duterte yan, aba, patay kagad yan. O, ayaw mo niya maniwala? Kung sino man ang kukontra sa kanya, yung magbabalak na patumbahin ang gobyerno niya, patay kagad yan. Pero dito, sa panahon ni BBM, alam nyo, na minsan, naiirita na rin ako sa sobrang kabaitan nito ni Bongbong Marcos. Well, sana nga, hindi lang siya kumikibo. Sana nga, tahimik lang siya, pero sa totoo, may ginagawa siya. Inaasahan ko na may gagawin siya dito sa mga nagpaplano na ito para pabagsakin ang gobyerno. Ayokong patalsikin si Bongbong Marcos. Gusto kong matapos niya ang kanyang termino dahil ayaw ko na si Sara Duterte ang pumalit. Alam na natin kung anong mangyayari sa atin. Kaya kayo dyan na mga sundalo, mga officers in active service, pwede ba? Huwag nga kayong nagpapapakinig dyan. Alam niyo kung kapag nawala si Bongbong Marcos at pumalit dito ang China, akala ba ninyo makakagalaw kayo? Ang gagalaw dito, PLA. Mga komunista ang papalit dito sa atin. Ngayon pa nga lang nandiyan na sila, nag-i-spy sila eh. Sana po, kung talagang pinapangalagaan natin ang ating bansa, ang ating kalayaan, itong mga first class subdivisions na ito, malapit dyan sa kampo, sana po igalugarin ito. Imbestigahan, halukayin kung may mga umuupa dyan, may mga nakatira dyan ng mga spy. At i-deport ang mga yan. Napakahina naman ng gobyerno natin kung walang gagawin eh. Ganito lang. At itong mga na to, dapat yan, inaaresto yan eh. Itong mga nagbabalak ng kudita, itong mga nagbabalak ng patalsikin ng itaob ang gobyerno, dapat ito inaaresto, kinukulong. Diba, nung panahon ni Apo Lakay, inaresto niya yung mga gustong magpatalsik sa kanya. Diba? Si Ninoy Aquino at yung mga kasamahan niya. Nakulong yun, diba? Inaresto, kinulong. Dapat nga, patay yun eh. Hindi nga lang, ayaw nga lang patayin ni Marcos eh. Hinayaan pang mabuhay eh. Pero inaresto. Kaya ito, nakakainis kasi na alam na natin kung sino-sino ang mga gustong magpataob sa gobyerno, wala tayong gagawin. I mean kayong mga nandyan sa posisyon. Lalo-lalo na si Pangulong Marcos. Arestuhin ang mga to. Pati yung pinakapuno nila,
Di ba, sinong puno nila? Di ba si Duterte? Yung mga Duterte na yan, yung mga pro-China, kung ako nasa posisyon, arestado lahat yan. Pati yung mga pro-China vloggers na yan, lahat ng mga pro-China. Kasi pag hindi, namimihasa. Ay, ang bait-bait naman kasi ng Pangulo natin. Wala eh. Ayos lang eh. Sana man po mayroong gawin, ano? Pangulong Bongbong. Ayaw namin ng ibang Pangulo. Kayo lang. Kasi, sa inyo, nilalabanan nyo ang China. Hindi kagaya ng Duterte na ipinamimigay ang bansa natin. Oo, maraming, ito po si Pangulong BBM, talagang marami siyang mga kahinaan. But at least naman, yung policy tungkol sa China, sa WPS, ito po yung dapat. Kaya ayaw ko po na mawala siya. Hindi pwede na makapalit yung mga Duterte. Naintindihan po. Okay, hanggang dito lang po kasi talagang masama pa ang pakiramdam ko. Hanggang dito na lamang at see you tomorrow. Thank you for watching and thank you for waiting.